Pagkapala talaga yun, galing sa Bible yun. And the exact words, but the idea nung awit, na dahil sa kamatayan ng Panginoon, dahil sa kanyang dugo na natigi sa krus, yun ang nagkukumpel, yun ang sabi sa Tagalog version, nagpumipilit sa atin. Siguro magandang word, nagmo-motivate sa atin na gawin na maglingkod tayo sa Panginoon. Alam nyo, pag tayo Kristiyano, hindi ka talaga maging Kristiyano ka tapos hindi magbago ang buhay mo. Mag-iiba talaga ang direksyon ng buhay ng mga nakakilala sa Panginoon. Gila mo, si Apostol Pablo, di ba? Dati siya umuusig sa gawain ng Panginoon, pero nung siya po'y nakilala ang Panginoong Jesus, nag-iba na ang direksyon ng kanyang buhay. At kasi nakilala niya na ang Panginoon, nalaman niya na yung inihintay niyang Savior ay dumating na. At tayo rin po mga kapatid, merong commercial, para saan ka bumabangon, di ba? Para saan ka bumabangon? Kape yun, Pero kayo, ano ba nag-motivate sa inyo para gawin ang mga ginagawa nyo ngayon? Pag Christian tayo, may mga bagay na madali makalimutan, pero kapag naligtas ka, hindi mo makakalimutan ng Panginoon talaga Yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Naalala ko tuloy yung nag-compose ng Amazing Grace na si John Newton, matanda na siya. Nagkakaulyanin na siya, nag-ulyanin na siya. Sabi niya, dalawang bagay pa rin naalala niya, that number one, I am a great sinner, but Christ is a great Savior. Yung nakalimutan ng Panginoon. Praise God sa mga awit na ganyan. At mahalaga na lagi nating alalahanin ang gospel. The gospel is not just for unsaved people. It's for us. Yan ang mag-motivate sa atin na maglingkod sa Panginoon, na mahalin ang Panginoon. Sana ngayong umaga, yun ang nasa isip natin. We go to church because sasamba tayo sa Savior natin na namatay para sa atin, nagpatawad para sa atin. Okay, so yun yung unang message natin. Ito yung pangalawa. Ang ating pag-aaralan tungkol kay Noah, pero Noah na sinabi doon sa New Testament, yung pagbanggit sa kanya. Ilang beses binanggit si Noah sa New Testament. Binanggit siya ng Panginoong Jesus, at meron din sa Peter, at meron din sa Hebrews. Yun sa Hebrews ang tatalakayin natin because it relates to faith. But one verse lang yun, pero tingnan natin yung kwento sa Old Testament. Okay? So tumayo po tayong lahat at basahin po natin ang bahagi ng kwento na kung saan ginunaw ng Lord, yung mundo na to, magitan ng tubig. May mga taong di makapaniwala na totoong nangyari yun, o totoo ba si Noah, pero si Jesus Christ binanggit niya, binanggit ng Panginoon na kung paano si Noah, si Noah ay binanggit ng Panginoon. Natin sasabihin dyan. Ito po ang sabi sa Genesis 6:13-22. So, nasa gitna na tayo ng chapter. At yung mismong kwento ng dilubyo, sa next chapter yan. So, tignan natin dito yung sinabi ng Lord kay Noah. Sa Tagalog, Noe. Tignan po natin. Basahin po natin ang sagutan po. Tuwing ka makalawat huli, kayo po'y sumama po sa aking pagbabasa. Simulan ko na po, verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko na wasakin ng lahat ng laman, tao, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher. Gumawa ka ng mga silid sa mga daong ng alkitran sa loob at labas. Salamat, Brad. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko. May sukat po ito, Ang luwang ay 50 siko. Yung siko ay approximately isang siko, 18 inches yun. Okay? At ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng isang siko sa dakong taas. Lalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gawan mo ito ng may una, kalawa at ikatlong palapag. Sa tatlong palapag. Ako'y magpapagdagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman
na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay sasakay sa daong. Ikaw ay ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman ay magsasakay ka sa loob ng daong ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, at sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri. Dalawa sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat ng pagkain at timbangan mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Panghuli, gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Tayo po mag-pray. Salamat po, Panginoon, sa aming pong binasa. Pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa aming buhay, sa aming puso. Ngayon, Panginoon, ay maging handa po ang aming mga puso sa pagtanggap nito. Tulungan mo kami, Panginoon, na gawin namin ang aming part na manatili kaming gising at makinig ng mabuti at meron kaming hangarin, O Diyos, na matuto kasi gusto naming sumunod sa iyo kasi Ikaw po ang Panginoon ng buhay namin. Ikaw ang Diyos na nagpatawad sa amin. So Lord, we pray na maging kaluguran sa iyo ang aming pag-aaral ng God's Word habang ginagalang namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa iyong mga sinabi at pagtugon sa salita ng Diyos. Pangunahan niyo po ako, Lord, maging blessing sa aking mga minamahal na kapatid. In Jesus' name, Amen. Puna po tayo. Yung yung Southern Kingdom, nawasak na ang pader. That's the national identity. And then, nag-iba na rin yung templo. Yun yung kanilang spiritual identity. Bagsak talaga sila. Sedekaya ay tumatakas pero nahuli siya. At ang sabi ng Bible, ay pinatay isa-isa ang mga anak niya sa harapan niya. Pag namatay yung ulit, tsaka siya binulag. Isipin niyo, the last thing na naalala niya, nung nakakita pa siya, yung mga anak niya, namatay sa harapan niya. Pakahirap nangyari sa kanya. Ang tanong, bakit hindi sinunod ni Sedekaya yung sinabi ng Diyos? Marami sigurong masasabi tayo, dahil nga, baka umaasa siya sa Egypt o ano. Pero ang bottom line, hindi niya pinagtiwalaan ng Diyos. Hindi niya pinagtiwalaan ang sinabi ng Panginoon. At same thing sa atin mga kapatid. Kaya po tayo, minsan, hindi natin nasusunod ng kalooban ng Diyos. You know what's the bottom line? We do not trust God. Hindi natin tayo nagtitiwala na ang paraan ng Diyos is the best. Na ang paraan ng Panginoon ay mabuti para sa atin. We do not trust God. So mga kapatid, makikita natin yung koneksyon ng pananampalataya sa pagsunod. Magkasama yan eh. Kaya ngayong kantang Trust and Obey. Nung teacher pa ako sa Sunday School, pinurga ko yung mga bata sa kanta niya. Linggo-linggo kinakanta namin yan. Naalala ko naman si Tina. Si Tina na maliit pa siya niya. Kaya, ba't lagi natin kinakanta yan? Tuwing Sunday. There's a connection between trusting God and obeying God. Ang ating tema ay ito. Ang matatag na pananampalataya ay kinakailangan sa matapat na pagsunod. Kung magiging faithful tayo sa pagsunod sa Panginoon, kahit anong mangyari, kahit ang hirap ng kapalit, kung gusto natin ng buhay na katapat sa kalooban ng Diyos para sa atin, kailangan tayo matutong magtiwala kung kanino galing ang salita. Kailangan po nating ibigay ang ating walang pag-aalinlangang pagtitiwala sa Panginoon at sa Kanyang salita. At doon lamang tayo matututong sumunod sa Diyos. Hindi natin masusunod ang Diyos ng tapat kung hindi natin siya lubos na pagtitiwalaan. Gusto ba natin na ang sa buhay po natin ay masunod natin ang Panginoon? Bago natin siya masunod, kailangan matuto muna tayo magtiwala sa Kanya na walang pag-aalinlangan. So, ang ating text ay sa Hebrews chapter 11. Actually, basahin natin yun, Hebrews 11:7. Ayan. Sabi sa Hebrews 11:7, sa pananampalataya, si Noe, na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong
ark para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan ng family. Pamamagitan nito, pamamagitan ng pananampalataya, ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Now, pag-usapan natin konti lang, yung Hebrews. No? Ang Hebrew, or Hebrew ay, ang plural Hebrews, ito po yung pagtukoy, isang pagtawag sa mga Hudyo. Ang ibig sabihin ng Hebrew ay taga-kabilang ilog. Kasi nakatira sila sa kabilang ilog ng Jordan, ang tawag sa kanila, mga Hebrews. So, another designation sa mga Jews. At bakit ba tayo mayroong letter? Sulat po ito. Yun ang genre ng Hebrews. Liham. Medyo mahabang libro, pero sa bandang uli, sinabi niya, maiksi lang. Sino sumulat ng Hebrews? Hindi talaga natin alam. Meron mga theory, but okay, mag-alala, kasi kung kailangan natin malaman kung sino sumulat niyan, lalagay ng Diyos. But it's not important para sa atin. Mas important na yung content. At bakit sinulatan ng mga Jews? Ito yung mga Jews na Christian. Kasi noong time na sinulatan sila, merong pag-uusig. Ang pag-uusig, ibig sabihin, ikaw ay sasaktan, ikaw ay lalayuan, ikaw ay tatratuhin ng hindi tama, dahil lang sa pananampalataya mo, yun ang pag-uusig. So, ang naisip ng mga Hudyo, babalik na lang ako sa dating religion namin. Ang dati nilang religion, ang tawag dyan, Judaism. Yun yung religion sa Old Testament. Masamba sa templo, naghahandog. There's nothing wrong with that. Kasi ang Diyos na nag-institute nun. But ang problema, ang sabi sa atin sa Bible, pati sa Hebrews, yung Old Testament way of worship through temple, through animal sacrifices, yun po, lahat ay shadow. Anino. Diba? Pag may anino, ibig sabihin nun, hindi talaga yun yung totoo. Meron, alam ba, nakakita ka na anino ng electric pa na yan. Yung anino points to the real, yung substance, yung talagang may-ari ng shadow, di ba? Minsan tayo, may anino tayo, yung anino natin, it points to us, the reality. Tayo yung totoo, yung anino, shadow nga yun. So lahat pala ng nasa Old Testament, picture lang yun. Hindi mali yun, galing sa Diyos yun, pero kulang, kasi ang yun ay nagtuturo patungkol sa kay Jesus Christ, So, yung way of worship sa Old Testament, the way of approaching God sa Old Testament, magaan ka ng mga hayop, hindi na ganun ngayon. Kasi lahat ng pinapatay na hayop sa Old Testament, lahat ng yun, practice lang, dress rehearsal, sabi ng isang commentary, doon sa one time, nagagawin ng Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At nagawa niya na po yun. So, therefore, hindi na natin kailangan yun. Kaya nga nung si Jesus Christ namatay, di ba? Ay yung tabing sa pagitan ng banal na dako tsaka sa pinakabanal na dako, napunin dyan mula taas mababa. Signifying, sabi ng Hebrews, na bukas na ang paraan patungo sa Diyos by a new and living way through Jesus Christ. So, nag-iisip yung mga Hudyo na balik na lang tayo doon ulit sa animal sacrifice kasi pag Christian ka, pinapersecute ka Pero yung pagbalik mo doon, religion na yun, tolerated ng lahat. So, walang problema. Para makaiwas kami sa pang-uusig, balik na lang kami sa dati. Yun ang konteksto nun. Kaya, mga kapatid, marami kayong mamabasa sa aklat ng Hebrews na panghawakan niyo mabuti ang inyong pananampalataya. Huwag niyong bibitiwan ang inyong confession kay Jesus Christ, ang paniniwala niyo sa Kanya bilang inyong Savior. Huwag niyong iwan yan. Maraming ganoon. At pinapakita ang consequence pag tumalikod kayo. Saan kayo pupunta? Babalik kayo sa dati. Yung dati, shadow. Ito yung reality. Kaya nga, hindi ba kayo nagtataka sa aklat na ito, nakalagay yung Hebrews 11, di ba? Ano ba nakalagay doon? Listahan ng mga mananampalataya, nagtiwala sa Diyos. Bakit? To encourage the people of God na nag-iisip na balik na tayo sa dati. Wag, kasi ito mga to, dinangawakan nila ang pasalita ng Panginoon na maayos sa kanila. Sila yung natuto na kung anong sinabi ng Panginoon, pagtiwalaan nila. Kahit na ang hirap gawin. Bilanggit dyan si Sarah, si Abraham, at marami pang iba, na ang hirap na sinabi ng Diyos sa kanila. Isipin niyo po, isang si Sarah, isang baog, isang matanda, magkakaroon ng baby. Ang hirap. Pero yun ang sinabi ng Diyos Example of faith.
Kaya po meron tayong listahan ng mga heroes of faith dito to encourage us to trust in the Lord. Huwag tayong bumitiw sa salita ng Panginoon kasi itong mga taong ito, mahirap ang kapinagdaanan nila. Meron pa nga binanggit ito, nilagari sa gitna. Probably a reference kay Isaiah. But they kept the faith. Patuloy silang tiwala sa Panginoon and they did not even see the pagdating ng Messiah. So huwag tayong bumitiw. Sinasabi doon na may persecution talaga, pag ikay mananampalataya. Huwag na kayo mabigla. Huwag na po tayo mabigla, mga kapatid, na may mga taong hindi matutuwa kapag tayo ay nagseryoso para sa Panginoon. Talagang hadlangan talaga tayo dyan. Sa mga bagong Kristiyano, isipin nyo yan. Bahagi ng buhay Kristiyano ang mga tribulation, ang mga persecution. Si Jesus Christ, kinamuhian ng mundo. Ano tayo gusto natin? Mahalin tayo ng mundo. Sabi ni Jesus Christ, ang Panginoon, ang lingkod ay hindi higit kaysa sa kanyang Panginoon. So itong persecution na ito naranasan nila, nagpapaalala sa atin, first point, na ang ating pananampalataya ay susubukin. Susubukin talaga. Ibig sabihin darating ang panahon, mamimili ka. Papaniwalaan ko papatuloy yung sinabi ng Diyos o gagawin ko na lang yung sa tingin ko tama. And actually, sa totoo lang, halos araw-araw maranasan natin yan. Di ba? Ang ating pananampalataya susubukin. Sino ang mga kilalang mananampalataya sa Old Testament? Siguro isa doon, si Job. Si Job, di ba? Si Job, sobrang godly niya, pinagmayabang siya ng Panginoon kay Satanas. Pero sinubok yung pananampalataya. Tapos Satanas gusto siya pabagsakin, temptation, but at the same time, it's a test para sa kanya. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon, yung parable of the soils, yung isa doon na natanim sa batuhan, merong manipis na layer ng lupa, tapos bedrock na, solid rock na, natanim doon, tumubo agad. Pero ang sabi po doon sa, huwag yun ang tignan, basahin ko na lang sa inyo, Matthew 13, ang napahasik sa mga batuhan ay yung nakinig ng salita at agad niyan tinanggap ito na may kagalakan. Ngayon may hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumagal. At kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig, dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Testing of the faith. Yung mga apostles, nanindigan para sa Panginoon, ano nangyari sa kanila? Tingnan nyo yung sa Book of Acts, gulpe, bilangguan, kahihiyan, yun ang inabot nila That's the test of faith. Pagkapatuloy ba? Ano sabi ni Peter? Pinagbawalan silang mangaral We ought to obey God rather than man. This is the will of God for us. Sa Revelation 2:10, church ng Smyrna, sa mga 7 churches na pinatunguhan ng Book of Revelation, sabi doon, huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok. See that? Susubukin ng faith. At magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang kamatayan. Isipin nyo yun, sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kaya talaga, minsan, yung mga mananampalataya, iba ang kaisipan pagdating sa Christian life. Akala, puro blessing, walang problema, bed of roses, di ka may stress. Hindi yun ang Christianity nakalagay sa Bible. So, pag sinabi natin na sinusubok ako, ano ba ibig sabihin nun? Sinusubok kung patuloy tayo magkitiwala sa Diyos o hindi na. Now, tignan natin yung main text natin. Bakit? Siyempre sa Hebrews, yun ang pag sinusubok yung pananampalataya na through persecution. Pero bakit challenge para kay Noah na sumunod? Naisip niyo ba yan? Minsan tayo naisip natin, ay, ito si Noah, ginawa niya, parang gano'n na lang yan. But yung ginawa ni Noah, ginawa ni Noah ay sobrang napakagandang halimbawa, kaya nga siya nilagay sa Bible. Ibig sabihin, hindi simple yung ginawa niya.
Kung paano hindi simple yung ginawa ni Sarah at Abraham at ng iba pa, ganun din yung kay Noah. Ngayon, ang tanong sa inyo, ano ang challenge doon sa pananampalataya ni Noah? Basahin natin, Hebrews 11:7. Okay, magdala dyan tayo magpa-parking, matagal-tagal tayo rito. Sa pananampalataya, si Noe, nang nabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong. Ano mahirap doon? Siguro sabihin natin, Pastor, huwag kayo masyadong maniwala doon sa mga sketch ng Noah's Ark na sa isang barkong maliit, may nakalawit yung ulo ng giraffe, nakalawit yung balakang ng hippopotamus, tapos nandun si Noah, nagkasasya sila sa isang ganon. Hindi ganon yung tignan niyo yung mga sukat dito. Kung gusto niyo magkaroon ng idea, somehow, kung gaano kalaki ito, punta kayo sa merong isang webpage, Answers in Genesis, pwede niyo mahanap doon siguro yung link patungkol sa gumawa sila ng life-size na ark, no, doon sa US. Para pakita sa lahat na hindi kalokohan yung pinagawa ng Diyos na bangka. Kasi marami ng katanong, paano magkakasya yung mga animals, etc., etc., well, ganun kalaki yun. So, maybe that's the challenge, Pastor. Gawa sila ng ark. Maybe. Ayon sa mga Bible scholars, kinukumpara nila yung mga edad ng mga anak ni Noah, pati yung mga dates na sinabi sa Bible. It is possible na mga matagal din nila ginawa yung ark. Matagal din to. Ang conservative date na nakita ko doon, kulang-kulang 100. 100 years. Kung ano 100, Isipin mo yun. Tayo nga, hindi tayo abot ng 100 eh. Kasi si Noah kasi mahaba yung buhay niya, But, that's a challenge, sigurado. Pero ang pagsubok din sa pananampalataya na ron, hindi lang yung malaking bangka. Tingnan niyo po yung sinabi doon sa text. Balik tayo. Sa pananampalataya, nangabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong. So the challenge here is hindi lang yung laki ng project, kung hindi yung sinabi ng Diyos na babala. What's wrong with that? Bakit challenging yun? Kasi yung babala ng Panginoon, walang kaparis. Unprecedented. Ibig sabihin, walang pwedeng sabihin si Noah na, alam niyo ba yung darating na parang ganito? Wala. Kasi ang sabi ng Panginoon, babaha sa buong mundo, at ayon sa chapter 7, yung pinakamataas na bundok sa mundo, na-cover yun ng water. Okay? Well, ang challenge dito mga kapatid ay ito. Bakit ba minsan, parang ang hirap paniwalaan ang sinasabi ng Diyos? Point A. Yan. Kasi part of God's revelation is unseen. Natetest yung ating faith sa salita ng Diyos kasi hindi lahat ng kasi may part ng mga sinabi ang Panginoon sa atin na hindi natin nakikita. Okay? Bakit may ganun yung nakikita? Kasi meron tayong dalawang category dyan. Ang clue natin dito sa Hebrews 11:1. Okay? Hebrews 11:1. Sunod lang tayo Tingnan niyo po ito. Hebrews 11:1, sabi dyan, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. The things hoped for. Yung mga wala pa, pero sinabi ng Diyos na darating, we need faith para matanggap yon. Wala pa may mga pangako ang Diyos sa atin na tawag ng future realities, pero wala pa sila ngayon. And therefore, hindi pa natin nakikita, kaya nga inaasahan. Next. Ang paninindigan, faith ay paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? So, dalawa yan. Number one, ano rin pag sinabi natin na hindi nakikita, yung ilang mga sinabi sa atin ng Panginoon, what do we mean by that? Well, number one,
yung may mga realidad na sinabi ang Diyos sa atin, mga truths na sinabi ang Diyos sa atin na future pa mangyayari. Ano ba yung kay Noah? No? Future pa yun. Diba? Sinabi nga sa text na yung warning ay patungkol sa darating na hindi pa na nakikita. Wala pa, hindi pa nangyayari kahit kailan yun. Ano? So sa atin, ano ba yung example ng mga bagay na sinabi ng Diyos na totoo, pero future pa? Example lang to, hindi kompleto listahan na darating sa araw, papalitan ng Diyos ang katawan natin, ng katawan na kagaya sa Panginoong Hesus. Philippians, nakalagay. Nangyari na ba yun? No. Glorification ang tawag natin, resurrection, glorification. Yung langit. Di ba sabi ni Paul, absent from the body, present with the Lord. Langit, hindi pa natin naranasan dito. Di ba? That's still future. Pag tayo na kinuha na ng Panginoon. Para ba sinasabi ng Bible na darating ang time, wala ng pagluha, wala ng pain, sorrow, death. That's still future. For the meantime, ano nangyari sa atin? The exact opposite. Merong pain, sorrow, crying, and death. Sabi ng Bible, maghahari si Jesus Christ dito at kasama tayo. That's future. Sa ngayon, sino naghahari or naghahari-harian? Mga tao. Ano ang lagay ng mga mananampalataya? Far from reigning. Di tayo kilala sa mundo na to. Tayo ang kabaligtaran, tayo kinamumuhian, tayo ginaayawan. Diba? So parang hirap minsan paniwalaan ang sinabi ng Diyos kasi may mga bagay na sinabi siya sa future pa. Mga rewards. Ako talaga nagulat nung binabasa ko yung Matthew recently, I'm going out of Matthew now sa devotion. Maraming reference ang Jesus Christ sa Sermon on the Mount sa rewards. Great is your reward. Mahalaga ba sa atin ng rewards ng Panginoon? Are we motivated by rewards? Maglilingkod daw kasi someday, the Lord will reward me. Bibigyan ako ng reward ng Panginoon. When was the last time na motivate ka to serve the Lord, to do the will of God? Kasi alam mo may reward. But because that's future Wala masyadong dating sa atin. And that's why we struggle minsan to believe the Word of God kasi yung mga sinabi ng Diyos, hindi natin nakikita in the sense na distant future pa sila Although sa rapture is just a twinkling of an eye. Di ba? Isang namamagitan sa atin sa buhay ng suffering at sa buhay na maluwalhati, isang kisap mata. Pag dumating ang Panginoon, tapos na ang ating paghihirap sa mundo na to. So, in that sense, it is unseen. Future pa Halimbawa rin sa atin, medyo short term lang. Halimbawa, di ba sabi sa Bible, pag sumunod ka, andun ang blessing ng Lord. Pero minsan, habang sumusunod ka, hindi mo pa maranasan yung blessing di ba? So parang, totoo ba to? So you struggle. Kasi it's still future. Sinabi sa Bible, Psalm 84:11, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad na matawid. Kung inaasam, pero parang wala pa. Isa panghihinaan ka. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, all these things shall be added. Sa future yun unto you. So ang ating pananampalataya, nahahamon ito, nasusubok ito, dahil ilan sa mga sinabi ng Panginoon, wala pa talaga. Wala pa. So, unseen kasi sa future pa. Pero, sinabi sa Hebrews 11, verse 1, ngayon na pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan, mga bagay na hindi nakikita. So may mga bagay na totoo pero hindi natin nakikita. Hindi tinutukoy dito yung mga mikrobyo. Halimbawa, ito yung mga bagay na totoo na ngayon, pero hindi kayang madama ng ating, yung mga pandama natin, ang mata natin, pandinig natin, ang tawag dito, unperceived reality. Realidad na hindi naaabot o hindi napipick up ng karaniwang pandaman ng tao.
Halimbawa, nung ikaw ay naligtas, narinig mo bang nagkantahan ng mga anghel? Wala naman, di ba? Nung tayo naligtas, sinabi ng Bible, pinatawad tayo ng Panginoon. Naramdaman ba natin yon? O siguro, emotionally, masaya tayo, pero anong resibo mo sa forgiveness of sin? Of course, the Word of God. But apart from God's Word, meron ka bang pwedeng, may naramdaman ka ba? May narinig ka ba? Wala naman, di ba? But it's a reality. Totoo yun. Na tayo po rin, sabi ng Bible, tayo po'y inaring ganap sa paningin ng Panginoon. Tayo po'y diniklarang matuwid. Not guilty. Tayo po'y pinagkasundo sa Panginoon. Tayo po'y bahagi ng katawan ni Kristo. Naramdaman niyo ba yun? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng Kristiyano ay na kay Kristo. We have a union with Christ. Nung namatay si Jesus, namatay din tayo. Nung siya muling nabuhay, ganoon din tayo. Naranasan niyo ba yun? Meron ba kayong naaalala na naramdaman ko talaga yung namatay ako? Wala, di ba? So, pero reality yun, totoo yun. Yung Holy Spirit nakatira sa atin, naramdaman nyo? Isang araw, may pumasok sa akin Parang malamig-lamig Wala namang ganun, di ba? But it's reality. It's reality. Alam na totoo yun because sabi ng God's Word. Pero unseen. Hindi natin maramdaman. Hindi nagalit ang Diyos sa atin because of Jesus Christ. And so many things we can mention. How about impyerno? Ang sabi ng mga pilosopo, bakit ikaw, diyan sa likod kami bago pa lang kaming worker. Ikaw boy, nakapunta ka na ba sa impyerno? Bakit naniniwala ka sa impyerno? Sa akin ganun. So ang point niya, to see is to believe. But we believe sa impyerno because the Bible says so. Sabi ng Jesus Christ meron. But it's a reality na hindi natin nakikita, di ba? What about this? Pag ikaw ay nasa pagsubok, kasama mo ang Panginoon, nakikita mo ba ang Panginoon? Nakikita mo siya? Inaakbayan ka ba ng Panginoon? Hindi, di ba? But it's a reality. Nung si Job, magpipail na siya ng faith niya. Sabi niya sa ng Panginoon, ba't di sumasagot? Nirecord nga ng Panginoon yung mga sinabi niya diba? Nandun ang Panginoon. Pero at that moment, parang hindi niya maramdaman. But it's reality. Ang tototohanan yun. So sometimes, nag-struggle tayo, susubok yung faith natin. Why? Kasi yung mga sinabi sa atin ng Panginoon means unseen, sa future pa, or hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. That's why we struggle. And let me just go back sa impyerno. Hindi lahat ng hindi natin nakikita ay hindi totoo. Hindi lahat ng totoo nakikita natin. Sinabi ng salita ng Panginoon, sinabi ng Jesus Christ, may impyerno. Alam mo ba, sinabi ng Jesus Christ sa Matthew 25:41, na itong impyerno sa bandang huli ng verse na yan, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. There's hell. Hinanda ng Panginoon yan para sa time niya to judge Satan and his rebellious angels. Alam mo, totoong may impyerno kasi bukod sa sinabi ng Jesus Christ, isipin mo yung ginawa ni Jesus Christ. Sabi sa 1 Timothy 1:15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Bakit? Upang iligtas ang mga makasalanan. Kung walang impyerno, kailangan mong isipin, bakit ang anak ng Diyos sinasamba sa langit, nagdesisyon magkatawan tao, mamuhay ng simple. Hanggang sa bandang huli, mamamatay siya. He will suffer and die to save us for what? From what? Mula saan? Kung walang impyerno, saan? Saan naliligtas ni Jesus Christ? Saan? Mga kapatid, dumating ang anak ng Diyos para magdusat mamatay para sa atin, para iligtas tayo. Yan ay isang napalaking patunay na mayroong impyerno. Kasi kung wala, di natin kailangan si Jesus. Dumating siya para ibigay ang kanyang buhay, para bayaran natin kasalanan. Maybe meron tayong kasama dito, you're not sure. Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Maybe you're not even sure kung may impyerno. But
hindi lahat ng di mo nakikita ay hindi totoo at hindi lahat ng totoo ay nakikita. Ang sabi ng Bible, may impyerno. At alam mo ba, isa pang bagay totoo, mahal ka ng Panginoon. Inayaan niya na marinig mo ang salitang ito. Di ka tiyak kasi gusto ng Diyos magkaroon ka ng katiyakan. Dumating ang anak ng Diyos, namatay siya kasi mahal ka niya. Nagdusa siya at namatay para bayaran ang iyong kasalanan. At siya muling nabuhay. Kaya kanyang ligtas. Liligtas ka niya. Ang hinihingi niya sa iyo, tanggapin mo mali ang kasalanan, magsisi ka, at magtiwala ka sa Kanya na siya lang ang tagapagligtas mo, wala na iba. Kung ngayon sa heart mo sabihin mo, Lord, ako'y makasalanan and si Jesus Christ lang is the only way para mapatawad mo ako, I believe. Nagtiwala ako sa Kanya, please save me. Ligtas ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ang tawag doon, pananampalataya, panghawakan mo ang sinabi ng Panginoon. Kahit iba sinasabi ng mundo, marahil iba sinasabi ng heart mo, ba't ito sinasabi ng Diyos, manampalataya ka, panghawakan mo yung sinabi ng Panginoon. Now, bakit pag sinusubok yung faith natin, anong mga nangyayari? Well, mahirap kasi minsan yung sinabi ng Diyos, hindi natin nakikita hindi natin naramdaman. May pangalawang reason pa, point B. Kasi sometimes, faith can be costly. Ano? Kung minsan, ang pananampalataya ay may mabigat na kapalit. Di ba? Ang hirap kasi pag pinaniwala mo yung sinabi ng Panginoon, minsan, magiging komplikado ang buhay mo. Di ba? Yung iba na di-discourage, kung kailan ako naging Kristiyano, ngayon pa ako nagkaroon ng mga gantong salasalabat na problema sa buhay. Saan ba natin nakuha yung idea na pag naging Kristiyano ka, mawawalan ka ng problema? Kasi, paano kung mawala ng problema? Naging Kristiyano ka, kakampi mo na ang Panginoon, yung mga kaaway niya, lahat kaaway mo. How? Paano kung magkaroon ng life na without struggle? Si Noah, di ba? Andun yung perception ng mga tao sa kanya. Tapos, gagawa ka ng malaking barko. Para saan? Baha. Ano yun? Never happened. Yung mga Hebrews, di ba? Bakit nag-isip silang umalis na sa Christianity? Kasi persecution Ang hirap pag nanatili sila, mausik sila. Yung mga sa kanila, sinequester yung mga ari-arian nila. Ano? Tayo mga believers, alala ko nun, merong isang barangay official na Kristiyano. Pag nanatili siya sa posisyon niya, madadamay talaga siya sa korupsyon, paulit-ulit na korupsyon, madadamay siya. Ang hirap pag resign ako mo, wala ako ng trabaho. Nakita nyo? Merong kapalit minsan pag tinanggap mo yung salita ng Panginoon, naniwala mo yung salita ng Panginoon. Well, thankfully, nag-decide yung tao na yun na iwanan yung kanyang mataas na posisyon. Nagulat yung mga tao, ba't iniwanan yung posisyon na yan? Yung dami nga gusto maging ganyan. That's a spiritual decision. You know? Minsan, malagay tayo sa alanganin na merong mga trabahong darating sa atin, maganda ang sahod, magandang benefits. Pero effectively, aalisin tayo nito, hindi tayo makapag-serve, makapag-worship sa Panginoon on the Lord's Day. So you struggle, gagawin ko ba yung sinabi ng Panginoon? Gagawin ko na lang yung gusto ko at kailangan ko sa aking palagay. When we share the gospel, di ba? Alam ko yung pakaramdam nyo, na minsan nahihiya kayo mag-share, natatakot kayo mag-share. Alam ko yung naramdaman ko din naman yun Di ba naisip mo, kausapin ko ba to? Baka lait-laitin ako nito, baka mag-iba tingin sa akin nito, baka pahiyain ako nito, di ba? Hindi na ako pansinin nito. Tumatakbo sa isip natin yung mga yan, at nagiging hadlang sa atin na gawin, sundin ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi madaling sumunod pag walang kapalit Pero minsan, kapag tusunod ka na sa Panginoon, may mga bagay na mawawala sa iyo. Magiging hindi ka komportable. Magiging medyo komplikado ang buhay mo. But there will be times na ang salita ng Panginoon ay hindi ayon sa iyong inaasahan. Si Noah, so, sigurado, just read between the lines. May nagtanong sa kanya, ba't mo tinatayo yung mala building na yan? Barko na yan. Ano masagot ni Noah doon? Wala, hobby ko lang. Ano pa niya sabihin? Sabihin niya,
Kasi may darating na ano. Wala naman siya ibang sasabihin, kundi sinabi ng Panginoon, may darating na baha, tatabunan ng buong mundo. Yung mga tao, ano pa nagsasabi nito? Diba? Pakahirap yun mga kapatid. Si Noah was a preacher of righteousness, sabi sa atin. Ang hirap, lagay mo sarili mo doon. Ano? It is very possible na nag-hire siya ng mga tao to help sa massive building project na yon. Ay yung mga tao na yan, ano ba tatayuin natin? Ark. Bakit? Kasi, ayun na naman, paliwanag na naman si Noah. See? So, dating ang time na yung mga naiisip natin, iba sa sinasabi ng salita ng Panginoon, asahan natin yan. Kasi wala naman sa ating pinanganak dito na may malinis na pag-iisip. Lahat tayo nabahita ng kasalanan, mga maling impluensya. Kaya huwag ka tayo magtaka. Yan pala sinasabi ng God's Word, iba sa paniniwala ko. Be willing to change, di ba? Huwag nating tanggihan ang Bible. Hayaan natin na ito ang humubog sa ating mga pananaw sa buhay at mga gawi sa buhay. Magbago tayo based on the Word of God. Choose to trust God's Word. And there will be times na kapag nagtiwala ka sa Panginoon at sa Kanyang salita, ay hindi magiging madali. Kaya kung hanap mo lang sa buhay comfort, mahirap magpatuloy sa Panginoon. Kung hanap mo sa buhay comfort. By God's grace, make that commitment to trust God kahit anong mangyari. Trust the Word of God. Now, God's command to Noah was not simple. Diba? Hindi simple yun ha. Magtayo ka ng malaking barko, tapos yung darating ang judgment, never pa nila nakita yun. Walang ganun. So, sobrang, kumbaga, unbelievable. Yan, paano nila nagawa yan? Paano niyang na-overcome yung lahat ng yon at nagpatuloy siyang ginawa niya yung ark. Naging faithful talaga ng taong ito. Many decades ang lumipas, mga dekada, nagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Anong paliwanag doon, mga kapatid? Verse 7, Hebrews 11:7. The first two words, yan ang dahilan kung bakit siya gumawa ng barko. Sa pananampalataya. Pamamagitan ng pananampalataya. Pamamagitan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa salita ng Panginoon, nagawa niya ang kalooban ng Diyos kahit na ito ay labag sa kaisipan, pangkaraniwang isip ng mga tao, kahit na ito ay may discomfort sa kanya, kahit na ito ay hindi ayon sa inaasahan ng marami. Point number 2, we can obey God by faith. Pwede po tayong magpatuloy ng tapat sa kalooban ng Panginoon kung tayo po'y magtitiwala sa sinabi ng Diyos. That is the key. Yun ang susi, mga kapatid. Sabi na determination. Determination para sa ano? Determination na kahit anong sabihin ng iba, paniniwalaan ko ang sinabi ng Diyos. Doon nang simula ng tapat na pagsunod, walang pag-aalinlangang pagtitiwala. Bakit kailangan ng pananampalataya sa obedience? Well, ito natutuwa ako kasi makikita natin dito yung isang point na nakita na natin sa Proverbs 3:5 and following. Naalala niyo yun na nakita natin doon, part of trusting God is giving reverence to God. Di ba? Nakita natin yun sa Proverbs chapter 3. Andito din yun. Hindi lang halata sa Tagalog. Ewan ko ba ba't ganito salin sa Tagalog? Tingnan po natin. Hebrews 11:7. Sa pananampalataya, si Noe na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala. Okay, yung pinakinggan ng babala, hindi ko alam saan galing. Baka may textual variant dito. But compare mo ito sa lahat ng English version. Yung word na yan, kahit sa original, ang ibig sabihin, pagkapakita ng mataas na paggalang. Okay? Show reverence. Sabi sa King James, moved with fear. High respect sa Panginoon. Sabi sa NASB, in reverence. ESV, in reverent fear. Pinagsama na. Sabi sa isa pang version, with reverent regard, He built the ark. So, bakit kailangan mo ng faith?
para masunod mo palagi ang kalooban ng Panginoon. Point A, kasi faith involves reverence towards God. Alam mo ba, ang totoong pananampalataya sa Diyos ay meron niyang kasamang paggalang sa Diyos. Hindi mo ba talaga lubos na mapagtiwalaan ng Diyos kung hindi mo siya ginagalang? Magkasama po yan. Ang paggalang sa Panginoon, nagbubunga sa pagkitiwala sa Kanya. At pagkitiwala sa Panginoon, nagpapalawig ng ating paggalang sa Kanya. The fear of God, na may kaugnayan sa pagsunod, dami niyan sa Bible. Dami nga nakalagay rito, pero hindi ko nabasahin. Siguro yung pinakakilala. Sa Ecclesiastes, so, pinaka-conclusion, makikita niyo po doon nakalagay, Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng mga bagay. This is the conclusion of the matter. Mga tinalakay niya sa aklat na ito. Lahat ay narinig, matakot ka sa Panginoon, fear God, and keep His commandments. Kita niyo? You see the connection? Giving high reverence, deep reverence to God, ay make connection sa obedience to His commandments. Oh, I wish we have the time. Deuteronomy 5:29. Ang kanilang nawang isipan ay maging laging ganito, sabi ng Panginoon, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos. Is the connection? Deuteronomy 6:2. We're familiar with this, di ba? Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niya mga tuntunin at ng kanyang mga utos na aking sa inyo. Psalm 128:1, ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad. Dinescribe yung mga may takot sa Panginoon na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Obedience. Proverbs 16:6, pamamagitan ng katapatan ng katotohanan ay napapagbabayaran ng kaliguan, at sa pamamagitan ng takot sa Panginoon, anong ginagawa ng tao? Umiiwas ang tao sa kasamaan. See? And then lastly, nung ini-encourage na Apostle Paul ang mga believers na lumayo sa mga unbelievers, wag makipamatok sa kanila, do not have a close association with them, na to the point na buhay nila, buhay mo na rin. Chapter 7 verse 1, 2 Corinthians, mga minamahal, yaman taglay natin ang mga pangakong ito, pangako na God will be with us if we will cleanse ourselves from sin. Andiyan ang special presence of God. Dahil meron tayong promise ng gano'n, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan at laman ng Espiritu. Umiwas tayo sa kasalanan. Na ginagawang sakdal lang ang kabanalan, na perfecting holiness, we live in holiness sa pagkatakot sa Diyos. You see that, the connection? Lumiwas tayo sa kasalanan and then fear God. There's a connection there. Ilang application dito. Trusting God. Pag may tiwala tayo sa Panginoon, ito nagtutulak sa atin na sumunod sa Kanya. You know why? Kasi pag totoong may tiwala ka sa Panginoon, may paggalang ka sa Kanya. Gumagalang ka sa Panginoon, mataas ang turing mo sa Kanya. Di ba? Bakit ba tayo sumusuway sa Panginoon? Kasi hindi naman natin nakikita minsan na karapat-dapat siya. Kaya ang bawat pagsuway sa Panginoon, hindi lang ito failure to trust God. It is failure to give reverence to God. Ang bawat kasalanan, hindi ko naman napagtiwalaan ng Panginoon. That's one side of it. Pero pag tayo po'y namubuhay sa kasalanan, yan po ay kabiguan na magbigay galang sa ating Diyos na kapuri-puri sa lahat. Every sin, ito po ay statement, God is not God to me. Of course, we will not say it that way, di ba? Nagkakasala tayo, hindi, Diyos ko pa rin siya. But, kapag nagkakasala tayo, we fail to respect God. And therefore, siya yung Diyos na parang hindi naman Diyos para sa atin. So, piliin natin matakot sa Panginoon. Kapag nag-struggle ka, gagawin ka bang kalooban ng Panginoon? Galangin mo ang Diyos. Piliin mong galangin ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos. Itong gusto kong gawin. Ito yung gusto ng mga tao. Okay, give reverence. No, bow before Christ. Bow before God. Mag-submit tayo sa Kanya. Kilalanin mo kung sino siya. Siya ang hari mo. Siya ang Savior mo. Kung bilangan ng utang na loob, mas maraming utang na loob sa Kanya kaysa sa kanino pa man. Now, another reason
na ang pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang salita ay napaka-importante sa faithful obedience. Kasi tignan mo yung description. Yung description ng faith. Ano ba ang ginagawa ng faith sa? Pag meron kang pananampalataya, ano yun? Anong ginagawa mo? Yung chapter 11 verse 1, ang maraming tao sinasabi yan ang definition ng faith. But probably, hindi definition yan, kundi description. Ano ba ginagawa ng faith sa buhay natin? Tingnan niyo po, ngayon, ang pananampalataya, this is the introduction of the whole of faith. Ano? Oras na ba? Ngayon, ang pananampalataya, ano yung pananampalataya? Ano ginagawa nito? Ito'y katiyakan. That's number one. Katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na di nakikita. It is a substance. Sabi sa English, a substance of things hoped for. Sa King James, ano? Sabi ng NSB, assurance. Yung word na yan, ginamit yan to translate. Tinranslate yan sa chapter 1, verse 3 ng Hebrews. Hindi nyo mahulaan kung paano. Tingnan nyo. Hebrews 1:3. Siya ang kaningningan ng kalawalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Tigil na lang tayo dyan. Sa palagay nyo, alin dyan yung ginamit? Paano sinalin yung original word behind katiyakan dyan sa chapter 1 verse 3? Kung ang sagot nyo yung word na likas, yun yun. Parang layo, ano? Well, dumutukoy po rito mga kapatid na yung salin sa King James substance, no? Okay din yun. Na pag meron ka pananampalataya, yan ang substance, no? Yan ang reality, ano? Yan ang how do you describe this? Pag may pananampalataya ka, faith gives reality to the things hoped for. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nito na pag nanampalataya ka, doon pala nagiging totoo yung salita ng Diyos. That's not what it means. Kung hindi, faith gives reality para sa sarili mo. Pag may pananampalataya ka, yung sinabi ng Diyos, totoo sa'yo. Ano? Totoo talaga yun, maniwala ka o hindi. Pero para sa'yo, subjectively, pag meron ka pananampalataya, nagiging buhay sa'yo, totoo talaga yan. Ano? It is a reality for me. Ang pananampalataya nagbibigay realidad sa atin tungkol sa mga bagay na ating inaasahan. Ano? So, by faith alone, we are sure of eternal things that they are. Tiyak tayo. Dahil may pananampalataya tayo, tiyak tayo ng sinabi ng Diyos, yun talaga yun. Ano? Parang isang bata, di ba? Sabi mo, anak, merong kang laruan, binili ko na doon sa taas. Yung laruan na yun, kahit maniwala siya hindi, nandun talaga sa taas. Pero pag yung bata pinili niya maniwala, nandun yung reality sa kanyang heart na, yes, maniwala ako talaga dyan. Meron laruan dyan. Ano? It's a substance. No? It is a reality sa ating puso na totoo talaga ang mga sinabi ng Panginoon. Ano sinabi dyan? Sa Tagalog, ang pananampalataya paninindigan sa mga bagay na di nakikita. Faith is also described as the evidence of things not seen. Yung word na yan, ibig sabihin, ito yung katunayan, conviction, katiyakan, na ang pananampalataya nagbibigay sa atin ng conviction na yung mga bagay kahit di ko nakikita, totoo talaga yan. Nagbibigay sa atin ng malalim na pagtitiwala, totoo talaga mga sinabi ng Panginoon. So how do we summarize mga ito? Point B, bakit kailangan mo ng faith to faithfully obey? Point B, ang pananampalataya ay kumukumbinsi sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Totoo ang God's Word, maniwala ka o hindi. Pero yung faith, yan na nagkukumbinsi sa'yo na paniwalaan, yung totoo ang salita ng Panginoon, ito rin na nagtutulak sa atin na panghawakan ito ng matibay. This conviction. Medyo mahaba yan, but hindi ko na maisip paano paiksin yan. Ang pananampalataya ay kumukumbinsi sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Totoo ang sinabi ng Panginoon at nagtutulak sa atin na panghawakan ito, ang salita ng Diyos, ng matibay. Yan ang pananampalataya. Totoo ang sinabi ng Diyos. At kahit anong mangyari, papaniwalaan ko yan. That is faith. Huwag
wag nating gawing parang ang pananampalataya, parang clay na kung anong gusto mong i-definition dyan. Ang pananampalataya, you believe. Totoo ang sinabi ng Panginoon at you continue to cling to it. Nang pangahawakan mo ito, kahit anong mangyari, Pastor, pangahawakan ko talagang salita ng Panginoon. That is faith. Isipin mo, kahit wala pa namang bumabaha sa buong mundo, nagawa ni Noah sumunod sa Panginoon. Pinaniwalaan niya talaga may darating na baha. Nakita ka ba, Noah? Wala. Pero may darating na baha kasi sinabi ng Panginoon. By faith, he became convinced of the reality of God's judgment and the necessity to build the ark. At nagpatuloy siya. Siguro para gumawa ka ng barko, 10 years, matagal, di ba? Pero siya, approximately, mga matagal, 100 years, ilang decades, ginawa niya yung barko. That is, it tells us na araw-araw, pinipili niyang paniwalaan ang sinabi ng Diyos hanggang sa nangyari. Bakit kailangan ng pananampalataya para sa pagsunod? Kasi ito yung kumukumbinsi sa atin na totoo ang salita ng Panginoon at ito yung nag-i-encourage sa atin na panghawakan mahigpit ang salita ng Panginoon kahit anong mangyari. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita, ito yung paraan, ito yung pinipili mo, no? Pinipili mong paniwalaan na totoo ang salita ng Diyos at hindi ko ito'y aking paniniwalaan kahit ano ang mangyari, kahit anong sirkumstansya sa aking buhay. Genuine faith in God, kita nyo rito, diba? Mga tao, madali magsabi, may pananampalataya ako. Lahat tayo mananampalataya. Pero sabi nga ng isang nabasa ko, ang pananampalataya, hindi ito passive belief. Hindi lang pananampalataya na sa isip mo. No. Ang totoo pananampalataya ay napapatunayan ng obedience. Kung totoo tayo may tiwala sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang salita. Wala nang mahabang paliwanagan, mga kapatid. Ganun lang talaga yon. Ang totoong may tiwala sa Diyos, sumusunod sa Panginoon. That's it. Failure to obey begins at the failure to trust God. Yung faithful obedience naman, yan ang sukatan ng totoo at lumalago yung mayabong na pananampalataya. Faith is something that we can quantify. Faith abstract, paano masukat yan? Pwede malagay sa timbangan yan. Well, you can measure faith through obedience. Gusto mong masukat, ako ba yung magtiwala sa Panginoon? Tignan mo kung anong response mo sa mga sinasabi ng Lord. Now, make that commitment that you will believe and firmly hold on to what God's Word says. Karoon ka ng commitment. Nagawa mo na ba yan? Alam niyo, as a personal testimony, I feel na nagsimula yung paglago sa aking Christian life in a greater way. When I was a teenager, I made that decision. Lord, di ko alam kung anong mangyari sa akin. But ang alam ko lang, kung ano sinabi mo, gusto kong gawin. Have you made that decision? I'm not saying it's a one-time, big-time decision, tapos araw-araw, matik na. No. It's a daily struggle. But have you made that decision? Lord, ngayong araw na ito, Lord, sa biyaya mo at lakas, nagdedesisyon ako. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, gagawin ko talaga. Tulungan mo po ako. I want that. Please, Lord, help me. At let me challenge you, kapag natuto tayo ng salita ng Panginoon, tanggapin natin at ipamuhay natin. Gulpi sarado na tayo sa Bible dito. Baka kulang sa atin. Hawakan natin yung sinabi ng Diyos at gawin natin sa buhay natin. Trust in the Lord with all thine heart, lean not on your own understanding. 1 month halos, ginagawa ba natin? Kapag nasa Bible, kunin na natin, ipamuhay na natin kung nasa Bible, And then, read our Bible. Read your Bible. That's how you know God. Bakit mahalagang makalala mo ang Panginoon? Kasi, you cannot trust someone you do not know. Di ba? Pagkatiwala, hindi ko kilala yan. That's the problem. Minsan yung idea natin ng God, hindi galing sa scripture, ng mga sabi-sabi.
Read the Bible. Kilalanin mo yung Diyos na nagligtas sa'yo. Niligtas ka niya, hindi lang para daling ka sa langit, kundi para maging Kanya ka. Ganoon ka ng fellowship sa Kanya. No, God. Alam niyo, minsan, kaya di natin mapagtiwalaan ng Diyos. Kasi iba laman ang isip natin, hindi yung Panginoon. Sabi sa Romans 10:17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa paikinig at ang paikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. We grow in faith in God by knowing who God is. Lastly, faith is a good thing. Kaya yun na, si Noah, 100 years ang inabot. Ang tagal na. Itong sermon, wala pang pagtiisan niya na. Faith is a good thing. Sabi sa Hebrews 11:6, this is still part of the context. Verse 7 tayo, atras lang ang konti. Patungkol naman to kay Enoch. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Without faith, it is impossible to please God. Conversely, with faith, we please the Lord. It is a good thing, point A, because it pleases God. Kapag nagtiwala ka sa sinabi ng Diyos and yung paniniwala na yun nag-translate sa pagsunod, natutuwa ang Panginoon. God is glorified. God is pleased. Magiging masaya ang Panginoon. Nalulugod ang Panginoon. That's how we please God. Ano bang idea mo pleasing God? Bigyan ko ng ganito. Minsan marami tayong mga granding pangarap para sa Panginoon no? Pero ang simple lang hinihingi ng Panginoon, tanggapin mo yung sinabi ko, paniwalaan mo at ipamuhay mo. By the grace of God. We please God the most when we trust Him to the uttermost. We bring pleasure to Him by taking His words seriously. Naseryosohin mo sa salita ng Panginoon. Gusto mong pasayahin ng Diyos sa buhay mo. Paniwalaan mo yung sinabi niya. Mamuhay ka according to His words. Alam niyo, ang Panginoon, di siya nalulugod na meron lang tayong religious activity. Na wala namang puso magtitiwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Anong purpose for building the ark? Sinabi rin sa text Hebrews 11:7, sa bandang gitna. Sabi diyan, pinakinggan ng babala ng Diyos at gumawa ng isang daong. Para saan? Para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. You know what? Faith is a good thing because it brings salvation. It brought salvation to the family of Noah. Mga kapatid, baka isipin nyo, mangilan-ngilan na lang ang tao nung panahon ni Noah. That's not true. Ang haba ng buhay ng mga tao, in a lifetime ng isang tao ngayon sa atin, 70, pwede magkaanak ng, 10, mahigit 10, di ba? Sila umabot ng may 900 yung haba ng, baka 400 pa lang, nagliligawan pa lang sila, no? Teka, strict ang parents ko, 400 pa lang. Isipin mo ang dami ng tao nun. It is not, an exaggeration. Baka billion din ang mga tao niya. But alam nyo, ilan ang naligtas? 8. 8. Mas konti pa, mas konti pa, di ba? 8 tao out of all the masses, they died. It brings salvation. Physical salvation yun, di ba? Naligtas sila. Alam nyo, ito blessing dito. Paano kung si Noah, tatay na walang pananampalataya? Alam nyo, ang laki ng epekto ng pananampalataya ni Tatay Noah sa kanyang pamilya. Para mo nasabi, kasi kaya tayo nandito dahil din sa kanya. So tayong mga parents, tayong mga tatay, matuto tayo magtiwala sa Panginoon. Kasi kapag magtiwala natin sa Panginoon, it affects the family for better or for worse. Kung hindi tayo magtiwala tayo sa Panginoon, may impact yan sa family. Diba? So tayo mga tatay, tayo mga maging leader, not just financially, but spiritually sa ating family. And we do that by being example. Ano sinabi ng Diyos, gagawin natin yan. Ito gagawin natin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Yung pananampalataya ni Noah, hindi lang nagresulta sa physical salvation. Kasi may sinabi sa last part ng verse 7, di ba? Sinabi dyan, at siya'y
Sandali, para makuha natin yung ano. Basahin na ang simula. Sa pananampalataya, si Noe nang nabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ng faith, ay hinatulan niya ang sanlibutan. At sa pamamagitan ng faith, siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. You know, naligtas si Noah by trusting what God has said. Ibig sabihin nun, siya'y naging tagapagmana ng katuwiran. Siya'y nadeklarang matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi nung pumasok siya sa ark, kundi nung bago paglikayin gawin yung ark, naging mananampalataya ng si Noah. By faith, pinaniwalaan niya ang sinabi ng Panginoon. And that is enough para po siya ay deklara ng Diyos na matuwid. Faith. So, ibig sabihin, faith is good not only because it brings physical salvation, but spiritual salvation. Ito yung pattern dito na naligtas si Noah by faith. O kaya ikaw, kung magtitiwala kay Jesus Christ, kapaligtas mo, you'll be saved. No, it's the same thing. Trusting what God has said. Yun ang paraan ng Panginoon para maligtas sa mga mananampalataya. We can discuss this, Ba't nananampalataya ba siya kay Jesus Christ? Wala pa Jesus Christ nun eh. Sa Messiah ang darating? Or maybe. But ang principle dito is that may sinabi ang Diyos, tinanggap niya. And that's how siya naging justified. Siya yung declare righteous. Sabi ng Bible, di ba? Kung tayo mananampalataya, maliligtas tayo. Acts 16:30. Nang sila'y nailabas, sinabi, anong kailangan kong gawin para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Sabi mo, Pastor, paano kung di ako manampalataya sa Kanya? Well, hindi mo na kailangang hulaan kasi ano ba nangyari dun sa mga hindi nanampalataya ng panahon ni Noah? Naubos sila. Sabi dun sa verse 7, pamamagitan ng faith ni Noah na nagtulak sa kanya para gawin ang arko, pamamagitan nun, hinatulan niya ang sanlibutan. You know what that says? Na sa likod ng offer ng salvation, there's an ark. Masisave kayo, may ark. Pero, ibig sabihin din nun, pag hindi kayo pumasok, mamatay kayo. Lahat ng offer ng salvation, behind that is also the warning of God's judgment. Magkasama yon. Hindi nabibiro ang Panginoon. Ito yung paraan ng kaligtasan, pero ibig sabihin din pag hindi mo ito tinanggap, judgment talaga. Kaya, preaching of the gospel is also bringing the message of judgment. Magkasama yan. The offer of salvation comes with the warning of judgment. Salvation is the escape to condemnation. Rejecting salvation is condemnation. Kaya yung mga hindi nanampalataya, ang principle dito, ganito. Pag nanampalataya ka, maliligtas ka. Kapag tumanggi ka, mararanasan mo ang judgment of God. Higit pa sa baha, kundi sa apoy ng impyerno. So, ang matatag na pananampalataya ay kinakailangan sa matapat na pagsunod. Yung ating kakulangan sa pagsunod ay nagpapakita ng ating kakulangan sa pagtitiwala sa Panginoon. Nahirapan ka bang magtiwala sa Panginoon? Gusto mo pero nahirapan ka. Wala dyan, pero sabi nung isa sa mga pinapagaling, ginawa ng miracles ni Jesus Christ yung kanyang family. Sabi niya, agad sumigaw ang ama ng bata, nagsabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. I believe, help my unbelief. Maybe that's how you feel. Lord, I want to obey, pero hindi pala mangyari ang faithful obedience pag walang wholehearted trust. Lord, I want to believe, help my unbelief. Tulungan mo ako, Panginoon, to put my faith in you. Kung paano tayo tinulungan ng Panginoon to put our faith in Christ as our Savior, it's the same thing. The Lord will help us to put our faith, ang pananampalataya sa Kanya as we live the Christian life. Let's pray. Dear Lord, thank you for helping us obey you pamamagitan ng God's Word. Lord, I pray that there will be people ngayon would commit na no matter what,
Nagtitiwala sila sa iyo. Maybe meron mga tayo yung kasama dito na na-realize mo hindi ka paligtas. At gusto mong maligtas, now is the time. Kilalanin mo na si Jesus Christ lang ang tanging mong tagapagligtas. Magdesisyon ka, manalangin ka sa puso mo ngayon. Sabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Na-realize ko ito. I have no hope o pag-asa kundi si Jesus Christ. Forgive me, save me from my sins. Ang sabi ng Bible, pag nanampalataya ka sa Kanya, ikay maliligtas. Would you do that? Kung tayo naman ng mga believers, I would like to challenge you. Kung gusto natin na maging faithful tayo sa pagsunod sa Panginoon, make that commitment to trust God no matter what. Faithful obedience, kailangan natin ng commitment to trust the Lord kahit anong mangyari. Would you do that? It's a challenge for you. Tumayo po tayo lahat as we respond to the Word of God. One stanza of music, habang nanalangin tayo, marahil pagtanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, o manalangin bilang commitment, Lord, kahit anong mangyari, I will trust your Word. I will obey. Now is the time, Christian, you make that decision. One stanza and then we'll close in prayer. Amen. Tayo po mag-pray. Dear God, thank you sa reminder from the Word of God. Lord, help us. Bigyan mo kami ng grace, Panginoon. We believe. Help us, Panginoon, sa aming unbelief. Tulungan mo kami, Lord, to trust your Word and to obey. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Tayo po may prayer sa giving po.